Nang matanggap ng Ukraine ang unang batch ng F-16s mula sa kanilang mga Western na kaalyado, nagsimula itong baguhin ang takbo ng labanan sa himpapawid laban sa Russia. Hindi pa tuluyang nababago ang takbo ng laban. Pero ngayon, nasa posisyon na ang Ukraine na magamit ang F-16S para depensahan ang sarili laban sa mga missile strike ng Russia at magsagawa ng sarili nitong mga atake sa mahahalagang target. Pero may paparating pa, mas marami pa. Ang hindi kapani-paniwalang upgrade ng F-17 na ito ay gagawing hindi mapipigilan ang Ukraine kapag dumating ito sa bansa. At magagawa nito iyon sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga F-17 ng bansa na matukoy, masubaybayan o matarget ng mga sistemang electronic warfare ng Russia. Ang upgrade na iyon ay tinatawag na Viper Shield at nagsimula na ang pagsusuri sa tinatawag ng Defense Express na isang electronic shield sa himpapawid. Noong Hunyo 2, iniulat ng outlet na sinimulan na ng mga gumawa ng Viper Shield na L3 Harris ang opisyal na pagsusuri sa isang bagong electronic warfare counter system. Iyan ay sabik ng hinihintay ng 6 na bansa na naglagay na ng kanilang mga order. Ang bagong shield ay magiging compatible sa F-165 o F-165 IPER na ginagamit na ng Ukraine. Ilang opisyal na tinawag itong ANALQ 254 Lima 15 Hyper Shield System. Maari nang ikabit ang Viper Shield sa Block 70 at Block 70. Dalawang version ng F-165 sinasabi rin ng L3 Harris na maaari itong gamitin sa Block 40 at Block 50 na mga variant nang hindi na kailangan ng anumang pagbabago sa estruktura ng eroplano. Kahit ang mga mas lumang modelo ng F-17 ay hindi rin naiiwan dahil maaari silang lagyan ng external pods. Ang mga mas lumang modelo na iyon ay maaari ring gumamit ng Viper Shield para protektahan ang kanilang sarili laban sa mga banta ng electronic warfare ng Russia. Nagsimula ang pagsubok sa Viper Shield noong Enero 2025 ayon sa Defense Express na iniulat ng L3 Harris. Nagsimula na ang paggawa ng hardware para sa sistema habang inaayos pa ang software nito para masigurong magiging epektibo ito hanggat maaari. Inaasahang magsisimula ang unang paghahatid ng shield sa pagtatapos ng 2025 at magsisimula naman ang ganap na produksyon sa isang bahagi ng 2026. Sa ngayon, 6 na bansa na ang sama-samang umorder ng 100 at 68 Viper Shield system. At malaki ang posibilidad na mas marami pang order ang darating kapag napatunayan ng Viper Shield ang bisa nito sa labas ng mga testing facility. Siyempre, nauuwi ito sa malinaw na tanong. Ano nga ba talaga ang ginagawa ng Viper Shield? Habang si O'Donnell ay nagbibigay ng mga pangunahing impormasyon sa isang YouTube video na tumatalakay sa bagong sistema. Si O'Donnell, na isang veterano ng militar ng United States na nagkaroon ng karera bilang mamamahayag at manunulat, mula nang umalis siya sa militar, ay nagsabi na, isipin mo ito bilang isang digital na force field. Hindi nito ginagawang hindi matalo ang iyong jet, ginagawa lang nitong napakahirap pabagsakin ito. Ngayon, ang gumawa ng sistema, ang L3 Harris, ay nagbibigay ng mas maraming detalye sa kanilang website. Tinatawag nitong Viper Shield bilang isang next-generation electronic warfare o electronic warfare system na kanilang dinevelop kasama ang Lockheed Martin. Gumagamit ang sistema ng commercial, off-the-shelf na teknolohiya at kayang gumawa ng virtual electronic shield sa paligid ng isang F-17 na nagpoprotekta dito laban sa mga banta tulad ng jamming at signal interference. Kasama sa sistema ang isang advanced digital radar warning receiver o digital radar warning receiver na ang teknolohiyang iyon ay direktang ini-integrate sa mga mas bagong bersyon ng APG-83 Active Electronically Scanned Array Radar ng F-16. Ang integrasyon na iyon ay nagbibigay ng mas mahusay na situational awareness sa piloto. Ibig sabihin, mas madali nilang makita ang mga paparating na banta o target at makaka-react sila ng naaayon. Ang Viper Shield ay mayroon ding digital radio frequency memory-based na jamming system na ginagamit nito upang protektahan ang F-16S laban sa mga jamming threat na nabanggit kanina. Mas simple rin ito at kaya mas mura kumpara sa ibang electronic warfare systems. Ang Viper Shield ay dinisenyo na may mas kaunting mahahalagang bahagi kumpara sa mga nakaraang henerasyon ng electronic warfare systems.
Ayon kay L3 Harris, hindi lang ito nagreresulta sa mas maliit na laki at mas magaan na timbang, kundi pati na rin sa mas mataas na mean time between failure at mas mababang gastos sa buong buhay ng kagamitan. Ang mga desisyong ito sa disenyo ay nangangahulugan din na ang Viper Shield ay modular, na nagbibigay daan sa pagpapalit ng mga nasirang sistema sa mismong lugar ng operasyon. At nandyan din ang software. Katulad ng hardware ng Viper Shield, ang software ng sistema ay dinisenyo para maging madali ang mga susunod na upgrade. Mahalaga iyon. Ang mga kasalukuyang banta ang kailangang harapin ng Viper Shield sa ngayon. Pero habang tumatagal, maaaring matutunan ng Russia o ng iba pang kalaban kung paano gumagana ang shield. Ibig sabihin, makakagawa sila ng mga paraan para malampasan ito. Sa pamamagitan ng pagtiyak ng modularity sa hardware at software, maaaring patuloy na baguhin ng L3 Harris ang Viper Shield. Kaya nitong harapin ang mga bagong lumalabas at mga paparating na banta kapag dumating ang mga ito, tulad ng kakayahan nitong harapin ang mga kasalukuyang banta. Mahalaga rin ang modularity sa pag-install ayon kay O'Donnell, habang tinutukoy niya ang modular na katangian ng sistema. Mahalaga ang huling bahagi na yon dahil sa halip na putulin ang bahagi ng jet at i-rewire ang buong makina na parang nire-restore mo ang isang klasikong Mustang, maaari mo na lang isaksak ang sistema. Ang mga internal na pag-install ay ilalagay sa mga eroplano ng Block 70 o 72. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa Ukraine sa ngayon. Ang mga F-16S ay nasa bansa pa lang nang wala pang isang taon. Hindi ito nakatanggap ng unang batch nito hanggang Agosto 2024. Ibig sabihin, ang mga piloto at inhinyero nito ay patuloy pang natututo kung paano gumagana ang F-17. Ang pagpapadala ng bagong panangga na nangangailangan ng kompletong pagre-rewire ng kakaunting F-17 na mayroon ang Ukraine ay magiging mapanganib. Bukod pa sa dami ng oras na kailangang hindi paliparin ang mga fighter jet para matapos ang pagre-rewire. Marami ring pagkakataon na maaaring magkamali ang mga bagay habang isinasagawa ang proseso. Ayaw ng Ukraine na malagay sa panganib at aksidenteng mawala ang isa sa kanilang F-17 habang sinusubukang protektahan ang eroplano. Sa Viper Shield, hindi na nila kailangang gawin iyon. Ang teknolohiyang ito ay parang plug and play lang sa karamihan ng bersyon ng F-17. Kahit ang mga mas lumang bersyon na nangangailangan ng panlabas na pod para lagyan ng shield ay hindi na kailangang baguhin ng malaki para magamit ang kahangahangang bagong teknolohiya ng L3 Harris. Mas detalyadong ipinaliwanag ni O'Donnell kung ano mismo ang naibibigay ng Viper Shield sa isang piloto ng F-17. Una sa lahat, mga radar warning receiver na hindi lang basta tumutunog. Sa madaling salita, magagawa ng piloto na matukoy agad ang partikular na banta na kanilang kinakaharap kapag na-detect ito ng Viper Shield na nagbibigay ng dagdag na segundo para makareact. Iyon ay maaaring maging napakahalaga sa himpapawid sa itaas ng Ukraine. Mas epektibo rin ang mga jammer kaysa sa anumang ginamit ng F-17 noon, bago pa ang Digital Radio Frequency Memory Jammers. Hindi lang ito basta sumisigaw sa kawalan, ginagaya, nililinlang, at ginugulo nito ang radar. Iyon ang nagiging dahilan para ang F-17 ay maging tinatawag ni O'Donnell na isang pilyong multo. Isang target na mas mailap kaysa dati, at ngayon ay kayang lituhin ang mga paparating na banta para ang lahat ng tamaan nila ay hangin lang. Walang duda, ang Viper Shield ay isang napaka-impressive na sistema. Malaking pagbabago ang magagawa nito kung makukuha ito ng Ukraine. Una, ang Viper Shield ay parang isang invisible na panangga para sa F-16S. May mga benepisyo ito na nabanggit na dati, tulad ng hindi na kailangang i-rewire ng Ukraine ang kanilang mga fighter jet para magamit ang shield. Gayunpaman, ibig sabihin din nito na hindi madaling matutukoy ng Russia na ginagamit ang shield, kahit na maaari pa rin nilang makita ang mga jamming signature o na bagong radar warning receivers. Maliban na lang kung gagamitin ito ng Ukraine sa mas lumang F-17 na nangangailangan ng external pods na nabanggit kanina. Sa paningin ng iba, karamihan sa mga F-17 na gumagamit ng Viper Shield ay magmumukhang karaniwang F-17 lang. Dahil dito, ituturing ng Russia ang mga jet ng Ukraine na parang hindi upgraded na modelo, na lalo pang nagpapabisa sa Viper Shield. Iba ang harapin ang nakikitang armor. At ibang usapan naman
kung paano malalampasan ang armor na hindi nakikita ng mata. Sa pamamagitan ng invisible na armor na ito, may kakayahan din ang Ukraine na lumikha ng mas maraming ligtas na lugar sa himpapawid ng kanilang teritoryo. Gaya ng ipinaliwanag ni O'Donnell, ang kalangitan sa ibabaw ng Ukraine ay hindi lang basta delikado, kundi isa ring no-fly zone para sa kahit anong lumitaw ng mali sa radar. Pinag-uusapan natin dito ang S-4, daan-daang Panshirs, mga Iranian drone, at sapat na electronic warfare noise para malunod ang kalahati ng Eurovision Song Contest. Magandang punto yan. Hindi pa nakakamit ng Rusya ang ganap na kontrol sa himpapawid laban sa Ukraine gamit ang mga fighter jet nito. Kahit na kontrolado nila ang ilang bahagi ng himpapawid malapit sa kanilang mga hangganan at may fleet sila. Libo-libo ang lakas kumpara sa tinatayang 150 hanggang 200 eroplano. Masyadong epektibo ang air defense at mga drone ng Ukraine, kaya hindi ito nangyari. Gayunpaman, gumanti ang Rusya sa pamamagitan ng paggaya sa mga taktika ng Ukraine. Pinupuno ng Rusya ng mga air defense system ang mga teritoryong nasasakop nila. Nagpapalipad ito ng daan-daang drone laban sa mga lungsod ng Ukraine at mga infrastrukturang militar. Ang kakulangan ng mga Russian fighter jet at iba pang sasakyang panghimpapawid ay hindi nangangahulugan na mas ligtas ang kalangitan sa itaas ng Ukraine para sa mga piloto ng Ukraine. Ngayon, wala sa mga ito ang nangangahulugan na hindi sinusubukan ng Ukraine na gamitin ang mga F-17 nito hanggat maaari. Noong Abril, iniulat ng Air and Space Forces ang mga pahayag ni General Christopher G. Cavoli ng United States Army na nagsabing ang paglipad ng mga F-17 sa kalangitan ay araw-araw na nangyayari sa Ukraine. Lumilipad sila araw-araw. Natalo nila ang maraming banta mula sa cruise missile at nakapagsagawa rin sila ng napakaraming opensibong pag-atake. Partikular na mga pambobomba. Sa silangan, ginagamit ng Ukraine ang mga F-17 nito sa abot ng kanilang makakaya. Gayunpaman, kahit ang pinakamagagaling sa mga fighter jet na iyon ay hindi maikukumpara sa mas moderno at mas advanced na mga Russian fighter at air defense na kayang ipakalat ni Vladimir Putin. Ayon iyan kay tagapagsalita ng Air Force ng Ukraine na si Yuri Ignat, na nagbigay ng pagsusuri sa sitwasyon ng himpapawid ng Ukraine matapos ang pagkawala ng ikatlong F-16 noong Mayo 16. Sa kasamaang palad, ngayon, ang Russia ay may mga jet na mas malayo ang nakikita at mga missile na mas malayo ang nararating, ayon kay Ignat. Kahit ikumpara pa sa F-17, mas malayo pa rin ang abot nila. Mayroon din silang malalakas na depensa sa himpapawid na kasabay gumagana ng kanilang mga eroplano. Ang punto ni Ignat ay, gaano man kahalaga ang F-17 para sa Ukraine, isa pa rin itong lumang plataporma sa himpapawid. Ang unang operational na F-17 ay naihatid sa United States Air Force noong taong 1979 at kahit na ang mga bersyon na meron ang Ukraine ay na-upgrade at inayos mula noon, hindi pa rin maikakaila. Ang katotohanan na ang F-17 ay isang ika-4 na henerasyong fighter na ginagamit ng Ukraine laban sa isang bansa na may access sa ika-5 henerasyong mga fighter. Diyan papasok ang Viper Shield. Ang bagong teknolohiya ng L-3 Harris ay hindi nagbibigay ng ganoon kalaking pag-upgrade sa F-17. Kaya na nitong tapatan ang mas modernong mga fighter ng Russia. Gayunpaman, sapat na itong upgrade para lubos na mapabuti ang tsansa ng kaligtasan. Mas magiging madali nang iwasan ang mga air defense missile. Salamat sa kalasag. Mas magkakaroon ng mas magandang pagkakataon ang mga piloto ng Ukraina na makapasok matapos ang kanilang misyon at makalabas bago makaganti ang Russia. Ang Viper Shield ay isang pampababa ng panganib sa himpapawid na nananatiling napakadelikado para sa Ukraina. Kinukontra rin ng Shield ang isa sa pinakamahalagang kagamitan sa kolektibong arsenal ng Russia, ang electronic warfare. Maraming halimbawa ang nagpapakita kung gaano kahalaga ang ganitong uri ng teknolohiya para sa parehong Russia at Ukraina sa labanan sa himpapawid. Halimbawa, noong Setyembre 2023, iniulat ng Defense Security Asia na matagumpay na naipwesto ng Russia ang isang electronic warfare system na kilala bilang Krasuka. Ang sistemang iyon ay lumilikha ng matinding antas ng signal interference na kayang gambalain ang navigation equipment sa loob ng mga eroplano ng Ukraina. Epektibo ito sa loob ng saklaw na 73 milya at ayon sa Ministry of Defense ng Russia, napatunayan itong sapat na epektibo para mapilitang magpalipad ng mas mababa ang mga jet ng Ukraina
upang makaiwas sa pagkakatuklas ng mga air defense system. Ang paglipad ng mababa ay nagdudulot ng panganib. Ganon din kapag sinusubukang magpalipad ng fighter jet na nawalan ng navigational systems. Dahil sa kasuka, napipilitan ng piloto na magpalipad ng parang bulag na maaring magresulta sa palpak na misyon sa pinakamabuti at sa pinakamasama, mapabagsak ng kalaban. Maaaring masolusyonan ng Viper Shield ang mga problemang ito kung gagamitin ito sa Ukraine, upang bigyang diin ang mahalagang papel ng electronic warfare sa digmaan sa Ukraine. Isinulat ni David Hambling, isang senior contributor ng Forbes, noong Marso na ang Ukraine at Russia ay kasalukuyang nasasangkot sa isang mapanganib na electronic warfare arms race. Pareho silang naglalagay ng napakaraming electronic at satellite jamming systems. Mas naging karaniwan na ang mga spoofing device, kung saan pinipilit ng mga ito na magkamali ng target ang mga sandata. Ang nangyayari ngayon ay ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng teknolohiya ng electronic warfare, habang nag-uunahan ang Ukraine at Russia na mauna sa isa't isa. Patuloy pa rin ang labanan. Ayon kay Hambling, nang talakayin niya ang isang Russian Controlled Reception Pattern Antenna o Controlled Reception Pattern Antenna na tinatawag na Kometa. Ang electronic warfare ay isang hindi kilalang larangan at kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa Controlled Reception Pattern Antenna at null forming. Pero ang resulta nito ay usapin ng buhay at kamatayan para sa mga tao sa Ukraine na tina-target ng mga bomba at drone ng Russia. Ang tagumpay ay nangangahulugan na ang bomba ay babagsak sa isang bakanteng bukirin, imbes na tumama sa isang gusali na puno ng tao. At iyon ang punto. Ang electronic warfare at ang kakayahan ng isang bansa na mag-adapt at gamitin ito ay maaaring maging dahilan ng pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Sa kalangitan ng Ukraine, ang mga F-17 na may kasamang Viper Shields ay magre-representa ng isang bagong yugto na maglalagay sa mga piloto ng Ukraine ng isang hakbang na mas lamang kaysa sa kanilang mga Russian na katapat. Sa labanan ng electronic warfare, bawat bagong sistema ay mahalaga para sa kaligtasan. Kung makarating man ang Viper Shield sa Ukraine, hindi ito maaaring dumating ng mas maaga pa. Binanggit kanina ang mga komento ni Yuri Ignat tungkol sa kung paano ang F-16 ay isang hakbang pa rin sa likod ng pinaka-advanced na fighter jets at air defenses ng Russia. Napansin din na ang mga komentong ito ay lumabas matapos magawang pabagsakin ng Russia ang ikatlong Ukrainian F-17 noong Mayo. Maaaring hindi talaga resulta ng air defenses ng Russia ang pagkawala na iyon. Ayon sa Warzone, kinumpirma ng Ukraine Air Force ang pagkawala bandang 3:30 ng madaling araw, lokal na oras, noong Mayo 15. Ayon sa paunang datos, nakasira ang piloto ng 3 air targets at nagtatrabaho na siya sa ika-4 gamit ang kanyon ng eroplano. Gayunpaman, nagkaroon ng emerhensyang sitwasyon sa loob ng eroplano. Inilayo ng piloto ang eroplano mula sa pamayanan at matagumpay na nag-eject ayon sa Air Force. Nagawang mag-eject ng piloto at ligtas siyang nasagip ng Ukraine. Gayunpaman, malinaw na nagkaroon ng aberya sa kanyang F-17. Hindi ba talaga maiiwasan ang aberyahang iyon? O resulta ba ito ng isang uri ng elektronikong panghihimasok na ginawa ng Russia? Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot. Pero kung iyon nga ang dahilan, pinapakita lang nito kung gaano kahalaga ang Viper Shield para sa Ukraine. Walang katapusang bilang ng F-16S o mga piloto ang bansa para magpalipad ng mga ito. Ayon sa The Warzone, 85 operational na F-17 lang ang ipinangako sa Ukraine, lahat mula sa mga kaalyado nitong Europeo. At wala pang kumpirmasyon na may paparating pang iba. Ang isang sistema tulad ng Viper Shield na nagpapabuti sa kakayahang mabuhay ng aerial platform na ito ay maaaring maging susi para sa Ukraine. Mapapakinabangan ng husto ang limitadong bilang ng mga eroplano habang hindi gaanong nag-aalala tungkol sa mga mawawala. Sa huli, nakasalalay lahat ito sa panganib laban sa gantimpala. Pinapababa ng Viper Shield ang panganib sa bawat misyon ng F-16. Ibig sabihin, mas malalaking gantimpala ang pwedeng habulin ng Ukraine. Sa huli, ang Viper Shield ay nagbibigay ng higit pa sa isang bagong depensibong sistema. Gaya ng paliwanag ni O'Donnell sa kanyang video, ang Viper Shield ay higit pa sa isang astig na kagamitan. Isa itong doktrina sa isang kahon. Isipin mo, sa wakas, binibigyan na natin ng makatotohanang pagkakataon ang mga lumang eroplano na makaligtas sa makabagong himpapawid. Sa halip na umasa lang sa video, ito ang uri ng katalinuhan at inobasyon na siyang naging sandigan ng Ukraine mula ng ilegal na salakayin ni Putin.
at maaari nitong buhayin muli ang itinuturing ng marami bilang lumang plataporma. Pero may isang kondisyon, at malaki ito. Wala pa ang Viper Shield sa Ukraine. At sa ngayon, wala pang anumang bansa na umorder ng Viper Shield ang nangakong magpapadala nito. Gayunpaman, maaaring pabor sa Ukraine ang pagkakataon at ipinaliwanag ni O'Donnell kung bakit. Una, 6 na bansa na ang may kontrata para sa Viper Shield: Bahrain, Bulgaria, Slovakia, Morocco, Taiwan, at Jordan. At hulaan mo kung ano ang makukuha ng Ukraine? Block 70s ba? Yung eksaktong mga modelo na para talaga sa Viper Shield ang disenyo. Nasa lugar na ang piraso. At isa ito sa 6 na bansa na maaaring maging game changer para sa Ukraine pagdating sa Viper Shield. Slovakia, kahit hindi ito ang pinakamalaking sumusuporta sa Ukraine sa Europa, nakapagbigay na ang Slovakia ng MiG 29 at S-300 sa Ukraine. Sa kabuuan, ang mga donasyon ng Slovakia sa Ukraine ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $80 milyong. Maliit na halaga lang iyon kung ikukumpara sa $10 bilyong na ibinigay ng United States at European Union sa Ukraine. Gayunpaman, ipinapakita nito na marami pa ring sumusuporta sa Ukraine sa loob ng bansa. Sa katunayan, napakarami ng ganong damdamin kaya ang mga karaniwang Slovak ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para tulungan ang Ukraine. Matapos i-anunsyo ng punong ministro ng bansa na kailangang ihinto ng Slovakia ang lahat ng tulong nito sa Ukraine noong Abril 2024 na mamamayan ang kumilos sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang crowdfunding campaign na nakalikom ng humigit kumulang 2 milyon sa loob lamang ng wala pang 48 oras. Ang pera ay inilaan sa isang inisyatiba ng Czech na nakatuon sa pagbili at paggawa ng mga artillery shell para sa Ukraine. Ang punto rito ay sinusuportahan ng mga tao sa Slovakia ang Ukraine. Dahil tumatanggap ang Slovakia ng mga Viper Shield, hindi malabong iniisip nilang mag-donate ng ilan sa mga shield na iyon sa Ukraine. Wala pang kumpirmado pero gaya ng itinuro ni O'Donnell, ang Slovakia ay kasalukuyang wildcard sa F-16 deck. At maaari itong maging game changer para sa Ukraine kung magpapasya itong magbigay pa ng mas mahalagang F-16 shield sa kaalyado nito. May posibilidad din na ang Viper Shield ay hindi lang limitado sa F-16. Maaaring magamit din ito ng mga Soviet-era fighter jets ng Ukraine. Pagkatapos ng lahat, naipakita na ang Ukraine, sa tulong ng iba, ay nagawang i-modify ang kanilang MiG-29. Kaya nilang magpaputok ng mga French-made na armament air-sol modular hammer standoff precision bombs. Ang mga sandatang yan ay hindi talaga dapat gumana sa mga eroplanong Ruso. Dinisenyo ang mga ito para sa mga aerial platform na kaalyado ng NATO tulad ng F-17. Kailangang itanong kung pwedeng gumana ang hammer sa mga Soviet-era na fighter ng Ukraine. Kung ganon, bakit hindi rin pwedeng gumana ang Viper Shield? Maaaring magtagal bago lumabas ang sagot. Pero malaking bagay para sa Ukraine kung magiging compatible nga iyon. Bigla silang magkakaroon ng 12 ng karagdagang aerial platforms bukod sa F-16 na kayang magsagawa ng mga high-risk na misyon nang hindi tinatamaan ng electronic warfare countermeasures ng Russia. At iyon ang punto. Sa Viper Shield, maaaring makakuha ang Ukraine ng kagamitan na kayang kontrahin ang isa sa pinakamahalagang sandatan ng Russia. Ngayon, kailangang maghintay ang mundo kung makakarating ba sa Ukraine ang makabagong sistema ng L3 Harris. At kahit hindi makarating ang Viper Shield sa Ukraine, may malalaking problema pa rin si Putin na kailangang harapin. Nilinis ng Ukraine ang libo-libong unit ng artilyeriya niya sa mapa. Alamin kung bakit mahalaga iyon at ano ang ibig sabihin nito para sa digmaan sa Ukraine sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa pinakabagong teknolohiya na makakatulong sa Ukraine sa laban nito kay Putin.